matibay na sapatos? Sa Marikina. Sa Marikina. Sa Marikina. Sa Marikina. Malaki na ang pinagbago sa paglalakad natin noon kumpara ngayon. Ang sapin sa paa na dati ay para sa nag-aarong uri sa panahon ng Kastila ay abot kamay na ng lahat. Mula sa kaisipang pagiging matipid at malikhain ay siyang panimula ng pagyapak ng isang bayan sa pagtatag ng industriya ng kalidad na sapatos. Kaya't sa tanong na, saan ba makakabili ng matibay na sapatos sa Pilipinas? Saan pa ba? Sa Marikina, ang pambansang kapital ng sapatos ng Pilipinas. Ang pag-usbong at pag-unlad ng sapatosan sa Marikina ay bunga ng mga hinarap nilang pagsubok noon. Ang industriya ng sapatos sa Marikina ay pinasimula ni Don Guevara noong 1880s. Nang tumumal ang bentahan ng tsinelas at bakya, ay aksidente naman niyang natuklasan ang paggawa ng sapatos. Saka naman niya inaral ang yari at estilo nito. Noong 1887, nabuo ang unang sapatos at sandalyas. Nang lumaon, nagtayo siya ng paggawaan upang tulungan ng mga Marikenyo sa sedula personal at inkunyenta system sa ilalim ng mga Kastila. Sa panahon ng puti, umusbong ang industriya ng sapatos dahil sa mga makinaryang dala ng mga ito na sa katunayan ay kumita sila ng lagpas 700,000. Ngunit, binawi naman ito noong ikalawang digmaang pandaigdig at nagkaroon ng barter system. Matapos niyan, hinira ang Marikina bilang show capital ng bansa. Naging malakas ang paggawaan ng sapatos noong 1960s hanggang 1990s. Pero syempre, hindi pwedeng walang plat na manlulumpo. Sumali noong 80s ang Pilipinas sa World Trade Organization. Ang nangyari, nagkaroon ng malayang kalakalan na nagdulot upang bahain ng mga China-made products. Ang eksena, nanlugmok ang sigla ng mga pabrika. Maraming proseso bago makagawa ng kalidad ng sapatos, ngunit taglay na ng Marikina ang kahusayan sa pagbuo nito. Ang paghuhulma at pagtatatas ng sapatos ay nagmula sa unang henerasyon ng Marikenyo. Nagsimula sa bakya noong 1887, sinunda ng tsinelas at kalaunan ay sapatos na nagmula sa pinanipis na balat ng baka at tinahi sa kahoy. Tulad ng umuunsad na panahon, ang proseso ng paggawa ng sapatos sa Marikina ay nagbago rin. Bukod sa katad, tela, synthetics, karayom at martilyo, dulot ng teknolohiya, ginagamit na rin ang sewing at skiving machine sa pagtatatas. Kasama sa bawat pares sa paggawa ng mga sapatos ang pagbuo ng disenyo, paggawa ng pattern, pagputol ng materyales, pagtatahi, paglalapat sa hulma, at pagpapakintab ng produkto. Tara, ating bisitahin ang Marikina Shoe Museum kung saan makikita mo ang makasaysayang koleksyon ng mga sapatos. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaguyod at pagbibigay buhay ng komunidad ng Marikina sa industriya ng sapatos. Mula sa dedikasyon ng ating unang henerasyon ng mga malikhaing Amerikanyo hanggang sa ating mga kabataan, naipasa ang mga kasanayan sa kahusayan ng paggawa ng mga sapatos. Sa pagpapatuloy nito sa mga sumunod na henerasyon, ang industriyang ito ay unti-unting nakakuha ng suporta mula sa iba pang kilalang lokal at nagbigay inspirasyon sa komunidad na nagbigay kabuhayan sa lokalidad. Sa paglipas ng mga panahon, ang mga gawang Marikinang sapatos ay hindi na lamang naging pang-ekonomiyang gawain para sa mga lokal, kundi naging bahagi na rin ng kanilang kultura at identidad. Ang unang yapak ng Marikina sa industriya ng sapatos noon ay siyang sumasalamin sa kanilang mayamang kasaysayan mula sa estilo at yari ng mga sapatos ngayon. Mula sa pag-aangkat patungo sa sariling yari at disenyo, makikita natin ang tibay at kulturang nakaukit na sa mga sapatos ng Marikina na naging simbolo ng kanilang pagkakakilanlan. Kaya't sa tanong na, saan makakabili ng pinakamatibay na sapatos sa Pilipinas? Ang sagot ay walang duda, sa Marikina.